Gabi na nga ng mga oras na to, pero meron pa ako mga dapat gawin. Pero bago nga yun, syempre maliligo muna ako kasi pangalawang araw ko nang hindi naliligo ngayon. At dahil nga hanggang ngayon ay malamig pa din ang panahon at takot talaga ako sa malamig na tubig. Ito nga't nag-init muna ako ng tubig at nung kumulo na dahan-dahan or paunti-unti ko nga lang siya ibinuhos dun sa timba kasi natatakot ako baka madulas ako at mabuhos sa akin yung mainit. Naubos na nga yung sabon naming panligo at sakto naman meron niregalo sa akin yung friend ni Daddy na ninang ni Atina na shower gel. Taon-taon talaga niya ako nireregaluhan ng ganito mga mamis. Hindi naman talaga ako gumagamit ng mga ganong klaseng shower gel. Tama na sa akin yung mga ordinaryong sabon lang. Pero natutuwa ako pag may mga ganun ako kasi feeling ko nalilinis yung buong pagkatao ko. Charot! Pagkatapos ko ang maligo, natutuwa ako kasi ang sarap sa balat ng shower gel na binigay sa akin. Ang ganda pala talaga ng mga ganun mga mamis, no? Pero kasi feeling ko medyo may kamahalan yung mga ganun kaya hindi ako talaga bumibili nun. After ko gamitin yung shower gel na yon, feeling ko kahit yung 1% na germs ay natanggal na din. Charot! At dahil hindi naman mahilig magsuklay ang mamshi panay nyo, ito nga't pagkatapos kong maligo, diretso agad ako sa mga dapat kong gawin. Kanina, bago umalis si Daddy, sinamahan niya muna ako sa grocery. Sabi ko kasi sa kanya, wala na ulit kaming sabon. Tapos gusto kong gumawa ng churros or choros. Basta yung nabibili yun sa mall. Yung sinasawsaw sa chocolate, tapos yung bread na yon meron siyang cinnamon powder na may sugar. So gusto kong gumawa nun, pero ang pinabili ko lang muna kay Daddy na ingredients ay yung all-purpose flour muna. Dahil nga hindi naman talaga kasama sa budget namin araw-araw yung mga cravings ko, ang ginagawa ko kapag nagkikrave ako sa isang pagkain, unti-unti kong binibili yung ingredients hanggang makompleto ko. Tapos pag nakompleto ko na, doon na ako magagawa or doon ko nalulutuin. So, ganun yung technique na ginagawa ko mga mamis para makain ko yung gusto ko. Pero hindi naman lagi kasi meron namang time na kapag meron talagang extra si Daddy, lalo na kapag nakabayad na kami ng lahat ng billings, mabibili naman ni Daddy yung gusto ko or yung gusto namin ni Atina. So, ngayon yung cravings ko na choros or churros, next week ko pa maluluto yon. Kasi ang mga kulang ko pa sa ingredients, mantika, chocolate, pati butter. Pero meron na akong cinnamon din. Kaya naman talaga sana mga mamis kung pipilitin kong bumili para makompleto yung ingredients. Pero ayoko mga mamis kasi makakapag-antay pa naman tong cravings ko, matitiis ko pa naman. Sa ngayon, kailangan talaga munang unahin yung mga priority. So, after ko naman asikasuhin yung ginrocery namin, na konti lang naman, ang sunod ko namang gagawin ay magmamarinate naman ako ng pang chicken inasal. Nag-request kasi ulit si Atina na gusto daw niya ng chicken inasal ulit, pero hindi na ako gagawa ng java rice. Yung brown rice na lang niya yung gagamitin namin. Tansya-tansya lang to mga mamis, pero ang tansya ko, 1/4 cup na toyo ang inilagay ko dito sa lagayan na butas pala. Hinahanap ko kung saan yung butas kasi wala naman ako makitang crack. Sayang tong lagayan na to mga mamis kasi ang ganda pa naman niya. Inbigay to sa akin ng mama ko at ngayon ko lang siyang ginamit. Feeling ko butas na siya nung nabili ng mama ko. Kaya no choice ako kung hindi i-transfer na lang dito sa isang lagayan. So mga 1/4 cup nga ang tansya ko nalagay ko dito ng toyo. Tapos 3 tablespoon ng oyster sauce, 3 tablespoon ng ketchup at 2 tablespoon ng dark brown sugar. Sa kalamansi naman mga mamis, dapat talaga 5 kalamansi ang ilalagay ko. Pero ang inilagay ko 3 kalamansi lang. Tapos naglagay ako ng paminta at saka ng paprika. Optional lang naman yung paprika. Tapos inilagay ko na rin yung dinikdik kong bawang. Itong timpla ko na to mga mami, sa sakto lang to dito sa 2 malaking hita ng manok. Tinusok-tusok ko pala muna yung mga manok bago ko nga inilagay dito kahit may hiwa-hiwa na yan para mas kumapit pa or mas pumasok pa yung lasa doon sa loob ng manok. Hindi na ako naglagay ng asin or kahit anong iba pang panimplang pampalasa. Okay na sa akin yung oyster sauce tsaka toyo kasi maalat naman na yon. Pero syempre mga mamis kung kayo ang gagawa, nasa sa inyo naman yon kung maglalagay pa kayo ng ibang pampalasa. After kong i-marinate yung manok, tinakpan ko lang ng cling wrap tapos ibinalik ko na siya doon sa ref. Para nga kinabukasan ay i-bake ko na lang. Susunod ko namang gagawin ay maglalaban naman ako ng uniform ni Atina para nga sa susunod na araw ay wala na akong iisipin na dapat labhan. Actually, meron pa naman talaga ako mga lalabhan dahil isa naman talaga sa hindi mawawala sa ating mga nanay ay ang labahan natin sa araw-araw o linggo-linggo. Pero sa ngayon, ang lalaban ko lang muna ulit ay yung mga uniform ni Atina. Tapos isinabay ko na rin pala yung mga pantalon ni Daddy. Ay, isa lang pala yung pantalon ni Daddy kasi gamit niya pa yung isa. Mabilis ang laba lang yung ginawa ko mga mamis. Tapos binabad ko muna siya sa downy para nga pag sinampay ko, kapit na kapit yung amoy ng downy. Sunod ko naman munang gagawin ay magpiprito ako ng itlog dahil nagpapagawa si Atina ng egg sandwich. Gagawa na rin ako ng para sa akin kasi nararamdaman ko nanginginig na ako sa gutom.
Hindi kasi ako nakain ng tanghali kasi nga natulog agad ako at antok na antok talaga ako pagkatapos asikasuhin si Athena ng umaga. So bali umaga pa ang huling kain ko kaya ngayon nararamdaman ko na parang nanginginig na yung kalamnan ko sa gutom. Ito talaga yung isa sa dahilan kung bakit kailangan lagi kaming ma-stock na itlog kasi nga pag may time na gutom kami at wala naman ng bukas sa tindahan dito kung saan kami nakatira, madali kami makakapagluto ng itlog, pwedeng ipalaman sa tinapay o di naman kaya pwedeng ulamin sa kanin. Itong itlog talaga ang pinaka-importanting hindi nawawala sa bahay natin dahil ito talaga yung pinakamurang pangtawid gutom kapag nagugutom ka, lalong-lalo na paborito ng mga anak natin. Eto at nagawa ko na nga yung sandwich ni Athena. Hindi muna kami bibili ng lettuce mga mamis kasi ang bilis talagang masira ng lettuce. Tapos minsan yung nabibili namin medyo pasira na. So tinawag ko lang si Athena sa kwarto para ibigay yung sandwich niya. Hindi pala siya magkakanin, ayun na yung pinakakakainin niya ngayong gabi kasi nga busog pa daw siya. Gumawa na din ako ng sandwich ko pero hindi ko muna kakainin kasi unahin ko nga muna magsampay para tapos na tong mga gagawin ko. Nung naisampay ko naman na sa labas yung mga uniform ni Athena at yung pantalon ni Daddy, syempre hindi ko pwedeng kalimutan ang maghilamos. Ito na lang talaga yung nagpapawala ng tigyawat, dark spot at oily face ng mukha ko kaya kailangan hindi ako tamarin sa paghihilamos. Wala na ata sa 10 pieces ang natitirang stocks neto kaya naman sa mga hindi pa nakapag-try netong sabon na gamit ko, ilalagay ko na nga lang yung link dyan sa comment section sa baba. 3 weeks pa nga antayin natin mga mamis bago ulit magka-stocks netong sabon at pag dumating naman yung stocks na yun kukonti lang din. Pero buti na lang ako nga nakapagtabi kahit isang piraso na para sa akin. Fast forward na nga tayo mga mamis, kinabukasan pagising ko, agad nga ako nag-preheat ng oven para nga maluto or mabake na tong chicken inasal na minarinate ko ng gabi. Try nyo tong timplang pinang-marinate ko dito sa manok mga mamis kasi ang sarap niya talaga. Siguro nga mas masarap pa to lalo kung iihaw siya. Pag umuwi nga kami sa mama ko, ayain ko sila na ganito yung ulamin namin tapos ihaw para malaman ko kung ano ba yung mas masarap, kung yung ihaw or yung bake. So natapos ko naman ng i-bake yung manok, pinagsandukan ko na si Athena at pinakain ko na siya. Tapos dumiretso na ako dito sa sala para naman mag-repack na ng mga sabon na pa-orders. Para pag-alis ni Daddy mamayang hapon bago siya pumasok sa trabaho ay may dadaan niya muna to sa drop-off point. Pansin ko talaga sa mga nag-order ngayon, paramihan sila ng order, napakadalang na lang ng merong umorder na isa. Siguro yung ibang umorder na isa, tinatry lang muna nila. Tapos yung iba naman na napapansin kong nag-order ng 2, 3, 4, 5, yun yung mga repeat orders na. Kapag alam ko talaga mauubusan na ng stocks, halimbawa mga nasa 50 pieces na lang yung stocks neto, nagtatabi na ako ng para sa akin kasi nga hindi talaga ako pwedeng mawalan neto dahil ito lang talaga yung sabon na tinanggap ng mukha ko.